Sabi sa amin ni Pastor Kibuloy na pag lumabas ka, sa gate na yan, impyerno na yan. Impyerno na raw po. Hindi lang daw po nakikita namin physical, pero sa spiritual, impyerno na raw po yan. Ganun po ang tingin ni Pastor Kibuloy sa amin, sa labas. Kaya po, wala daw po kami magagawa kung wala siya dahil sa labas daw, magtatrabaho kami, kakain kami lang bibili. Sa loob daw, kain-tulog lang kami. Pero sinasabihan po kami na wala daw kaming utang na loob. Samantalang, kung kukwentahin ko po yung naibigay ko po siguro, aabot din naman siguro ng 1 milyon nung naibigay ko kay Kibuloy. Solicitation, caroling, yung nagtitinda kami. Since 15 years old po ako. Wow. 15 years old, second year high school lang po ako nung time na yun. At bakit mo naman naisip noon, pagkatapos ng unang hearing, bakit mo naisip na bumalik sa kingdom? Ganito po kasi, ma'am, na for 20 years ko po sa loob, nadoktrinahan po kami ng about salvation. Na kung saan si Pastor Kibuloy lang po yung kaligtasan, siya lang po yung tamang daan, siya lang po yung magliligtas ng buong sanlibutan. So, na-embed po sa amin yun. Wala po kaming time na mag-isip na, halimbawa, magne-negative ka patungkol sa paglilingkod. Meron kasi magpe-fellowship sa iyo, huwag ganyan, Brad. Dapat, lahat po kami, kahit ako ngayon, medyo nadasig na rin po ako, baga lumakas na naman ako. Hindi nawala na yung doubt ko, tapos yung kasama ko naman may doubt. Ganun din pong gagawin ko. Yun pong tinuturo sa amin. At lahat ng mga ginagawa namin, na hindi po kami makapagsalita voice out ng against kasi i-report kami kaagad. Takot din po kami noon kasi may palo ba or i-demote ka sa posisyon mo, maging hardinero ka na lang, magiging force, yung malaking labor po talaga na trabaho. Tsaka, yung takot din po namin na yung ginasabi ni Kibuloy dati pa, ni Pastor Kibuloy na glorified body. Yung po talagang sinasabi niya yung glorification, na pag mag-glorified ka, parang si Jesus Christ po, naral 3 days yung nag-ascend po siya, nabuhay siya muli. Yun po yung glorified body na ni Jesus Christ, na hindi na po yun mamamatay. Yung may kapangyarihan ka po, anong sasabihin mo, parang Diyos ka na rin. Kung magagawa ka ng anong sasabihin mo, magagawa na, magmamaterialize. At labas-pasok ka na po sa pader. Sorry, Ano po Elias yung- Jackson, ano yung huling pangungusap na binanggit mo? Yung glorified body po Yes. na ano po namin, na pag mag-glorified po si Pastor, katulad po siya ni Jesus Christ. Nung namatay, nabuhay muli, yun na, pagkabuhay muli ni Jesus Christ, yun na yung glorified body niya. Kaya niya pumunta sa isang lugar, sa isang ganun lang po, snap lang po, pupunta na siya doon. Ano mang sasabihin niya, mangyayari. Ganun po yung iniinom sa amin na matatanggap din po namin. Pag maging faithful, maging loyal po kami. Nung time po kasi na yun, lalo pong yung, kumbaga sa sa movie pa po, nandoon na po yung trailing habang nagpapalapit na po ata yung kaso ganun. Sinasabi niya kasi na, na raw po, finish na yung ganun, tapos na raw po yung gawain niya. Ibig sabihin, hindi mo na siya makikita, hindi mo na siya maramdaman dahil yun na po yung glorification time ni Pastor Kibuloy. Kaya napaisip po ako, siyempre po, sa ilang taon po ako, kahit na po yung, ko lang po konti, yung time na lumabas po ako, ma'am. 2019 lumabas ako. For how many years? 19, 20, 21, 22, up to May 2023, hindi ko lang malala ko lang. Lahat po ng kasama ko na trabaho, pag inaaway si Kibuloy, magpo-post sila, talagang hinahamon ko po talaga ng suntukan, hinahamon ko po talaga ng, talagang dahil alam ko sa puso ko, si Kibuloy pa rin yung totoo kahit lumabas kami. Kaya yun pa rin loyalty po sa loob dahil lumabas naman po ako dahil nagkasyota po ako ng hindi tagaloob, nagkaroon ako ng girlfriend, kaya pinili ko yung girlfriend ko, parang yun na siguro nakalabas ako. Pero yung loyalty ko pa rin, nandun pa rin kay Pastor Kibuloy. Kaya po, kung sasabihin nila po, bakit ako bumalik ganyan, tingnan nyo po yung sa social media, yung mga kapwa full-time worker ko na dati na lumabas, nagsilabasan sila, kinakampihan si Kibuloy. Hindi na yun sila sa loob, sa labas na po, pero kinakampihan. Ganun po ako dati. Kaya po natakot po ako, baka totoo yung sinasabi ni glorified body na si Kibuloy. Paano po kung totoo? Impyerno po eh. Alam mo po yung impyerno, eternity. Yun po tinuturo sa amin. Kahit nasa loob ka po, pag naisip mong lumabas, sinasabi sa amin ni Pastor Kibuloy na pag lumabas ka, sa gate na yan, impyerno na yan. Impyerno na raw po. Hindi lang daw po nakikita namin physical, pero sa spiritual, impyerno na raw po yan. Ganun po ang tingin ni Pastor Kibuloy sa amin, sa labas. Kaya po, wala daw po kami magagawa kung wala siya dahil sa labas daw, magtatrabaho kami, kakain kami lang bibili. Sa loob daw, kain-tulog lang kami. Pero sinasabihan po kami na wala daw kaming utang na loob. Samantalang, kung kukwentahin ko po yung naibigay ko po siguro, aabot din naman siguro ng 1 milyon nung naibigay ko kay Kibuloy. Solicitation, caroling, yung nagtitinda kami. Since 15 years old po ako. 15 years old, second year high school lang po ako nung time na yun. Noong 2004, yung Jose Maria Academy dati, sabi niya, natayo kayo ng school. Pag natapos yung Jose Maria Academy, hindi pa po yung Jose Maria College. Lahat naman hindi nakapag-aral. Paaralin ko. Kahit i-check niyo po yung Jose Maria College na ngayon, ilang full-time worker na nakapag-aral dyan. Yung pagbaliktad ko po, yung pagbaliktad ko naman po, pumunta talaga ako kay Inting Gadada. Siya na po yung barangay captain doon. Pinagkakatiwalaan po yan ni Pastor Kibuloy. Kino-confirm ko po yan.
sa harap ng Diyos at sa harap ng sambayan ng Pilipino nakikinig ngayon. Okay. Kung puso ko po sana na madam, na talagang baliktad ako, i-ano ko muna. Buti na lang, hindi ko po naibigay yung mga number ng mga natin, staff natin. Buti na hindi ko nagbigay yung info kung saan sila. Baka kasi mangyari. Buti na lang, nakabanggit siya ng patayan kaagad. Yeah. Yun po, attorney, kaya nagkaroon po ako ng at saka yung mga kasama ko namatay, sa Simon Tagnipis, sila ni Elsa Nanay Bolivar, Bolivar. at saka sila ni, Yes. yung Pasyol, si Raymond Pasyol. Nagkataon po ba yun na baril, patay talaga, okay lang siguro, sakit, pero babarilin? Sabihan ka man, baka may running in tandem na tatabi sa amin, Kaya nga mga eh. testigo. At katulad yan, Ano po? Elias Jackson, sa sinabi din kanina ni Elias David, na meron din siyang 3 kasama dati na lahat patay na, 2 bala din sa ulo. And yung namimisteryosohan talaga ako kanina doon sa sinabing glorified si Kibuloy, napapaisip tuloy ako ang glorified kaya pwede pang isabpina. Mga kailangan namin i-check sa rules ng Senate. So, Elias Jackson, may nabanggit ka nga 2 beses na na pangalan ng sinabi mong mga pinatay. Paano ka, sinabi mo nga, sina Simon Tagnipis, Nanay Elsa Bolivar, Raymond Fasiol. Check na lang po namin kung tamang pagdinig ko sa mga pangalan Opo. nila. Pero paano nyo natitiyak na sila ay pinapatay talaga ni Kibuloy? Actually po, ma'am, nung nasa loob po pa kasi ako nung pagkamatay ni Raymond Pasyol, yung dalawa, nalaman ko na lang po nung nasa labas ako. Yung si Simon Tagnipis po, alam niyo po nangyari kay Simon Tagnipis. Nagla-live po kasi siya sa social media. Tinitira niya si Kibuloy. Alam niyo po ba yung galit namin kay Simon? Galit na galit kami pag makita namin si Simon. Talagang gaganin niya lahat ng mga masamang pag-iisip labang kay Simon. Siniisip na namin yan kasi tinitira si Pastor Kibuloy. Ba't niya tinitira? Dati sa loob. Ganun po. Ngayon, nagbilitaan namin for a few months, patay na siya. Alam niyo po ba, natuwa pa kami. Ako, buti na lang. Na-judgment siya. Ganun ang feeling namin. Ganun po. Yung sila Ate Elsa Bolivar at saka Nanay Elsa at saka si Raymond, nasa labas na po ako nung nalaman ko. Yung kay Simon lang po talaga, natuwa pa kami. Mayroong angel of death na bumunta sa kanya. Mayroong judgment ng Panginoon tulad ng sinasabi ni Pastor Kibuloy. Ganun po ang mga niya. Ngayon po, ngayon po, na-realize ko nung sinabi nga ni Enteng, kapitan ngayon sa sa Tamayong, doon ko po na-realize. At saka si Enteng din po pala, yung siya rin na mamalo sa amin dati. Ilang daang worker na pong napalo yan. Dahil ang mga kasalanan, yung nagkasyuta ka lang, 100 ang palo sa iyo, 120. Sa mga lalaki, yung mga babae, 60 to 80. Palo talaga yung pahadapain ka, tapos palo talaga. Yung pong namin, tapos papasuotin kami ng orange na t-shirt, yung may SS sa likod, araw-araw yan. Ano yung Tapos SS? yung serpent seed po, ibig sabihin. Serpent seed. Ayan, Ka-orange po kami yan. Yung Mga suot namin, preso. nakakahiya po yun. Tapos wala kaming karapatan. Zero kang karapatan, trabaho lang kami. Gising kami ng alas 5, alas 4, gisingin na kami, alas 5, debosyon na. Tuloy-tuloy na yan, hanggang alas 10, alas 11 ng gabi. Wala po kami, ilang oras na po pahinga namin. Tapos sa Elias Jackson, paano kayo nagkaroon ng lakas ng loob na lumabas ngayon at magpatotoo sa lahat ng mga bagay nito? Sa kabila nung sabi mo rin at sabi rin ni Elias David kanina, yung alam mong may mga banta sa mga witnesses. Sa totoo lang po, dahil po sa doktrina nga po na na-embed po sa puso't isipan ko, na siya yung kaligtasan. I look beyond po. Tingnan ko, tinawalang tabi ko po lahat na nangyari sa akin. Nasampal ako dati. Nung naliit lang yung remittance ko, 1999, 15 years old ako. Sinampal ako ni Dandy Cabahog. Harapan ng may members pa at worker doon. Sabi sa akin, kung tinututoy ka sa bahay nyo, dito, hindi. Sinampal po ako. Alam nyo po, I look beyond that. Kasi sinasabi kasi sa amin, pag pinapanis kami, pinapalo kami, yan, pagbadlong, sa tawag dito, yung disiplina yan ng Panginoon, ng Ama. Lahat po, kaya ini-embed sa amin, kaya tinatanggap namin, kahit pagalitan kami, kahit tawagin kami animal ni Pastor Kibuloy, pag nag-hook up siya, nagagalit siya, kahit murahin kami. Pribilehiyo yan, dahil nakikita ka ng Ama, yun ang inaano sa amin. Pero nung nangyari sa akin, nung sinabi ni Inting Canada sa akin, nung patayan na, Yun. doon na po, lahat po ng lahat ng sama ng loob ko, ninakaw sa akin yung aking, kahit na po yung, alam niyo po, bago lang kami naghiwalay ng partner ko ngayon, dahil dito, sinacrifice ko po kung alam lang nila. Maghiwalay po kami, bago lang. Dahil na po, hindi na maano ng asawa ko, dahil malayo ako. Dahil buhay ko na para rin sa kanila ng kaligtasan. Hindi nila alam yan. Akala nila, binayaran po kami. Kahit piso wala po kaming bayad dito. Sinasabi ko lang sa mga worker na yan. Parang hindi naman kayo pinasulisit ni Kibuloy. Masakit, masama lang po yung loob ko. Yung ganun po. Hindi nila alam yung mga sakripisyo namin din. Akala nila, napakaganda na dahil binayaran niyo po kami, madam. And I'm sorry Wala naman po marinig. kami natatanggap. I'm sorry marinig, Elias Jackson, yung tungkol dun sa partner nyo, no? Pero napakahalaga din yung mga ibang binanggit mo tungkol sa
yung pinorma sa inyong mga paniniwala. Yun din yung isang siguro gusto talagang tignan ng komite, no? Ganun ka talaga kalalim ang conditioning ng relihiyon, lalo na sa yung totoong naniniwala, no? Yung talagang nananalig ng sincero. So isang area siguro na gusto rin naming tignan yung legal na konsepto ng consent, no? Kung paano ito naapektuhan o paano ito na impluwensyahan o napanghihina dahil malakas yung paniniwalang itinuturo. Pero kalaunan, inaabuso pala yan. So, maraming salamat sa iyo, Elias Jackson. Sana manatili ka dyan online para sa anumang ibang follow-up questions. At sa puntong ito lang po talaga yung masasabi ko sa lahat ng nakakabigla rin na binahagi mo sa komite namin. Pag mayroong witness sa hearing, pag mayroong kahit isa na sinaktan ni Quiboloy o sinaktan ng mga tao niya, well, sa buong Senado po siya mananagot. Yan po ang masasabi ko sa inyo. So maraming salamat, Salamat. at this point, Elias Jackson. Maraming salamat.